Ang ninuno. Yo, what's up mga kabayan? Nandito na ulit ako sa studio. Maraming salamat kay Pao sa pagbigay ng bago kong tangan. Ito yun, yung gabay medalyon, tapos hinaluan niya nito. Kapala, nandito na yung gabay medalyon natin. Papakita ko sa inyo kung bakit upgraded na ito. Ito yung sinasabi kong upgraded gabay medalyon natin mga kabayan. Kung papansin nyo, makapal na siya. Ayan o. Yung loob nito, andyan pa rin yung sign, baliktaran. Sa loob, merong palaman ng mga mutya. Iba't ibang uri ng mga gamit. Pakita ko lang sa screen, eto siya. Yan. Kaso hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung pinakapangalan yan. Pero yung mga yan, mga kabayan, nasa loob ng medalyon. Meron na tong mutya at siguradong mas mabisa na ito. Sa lahat ng interesado, mag-message lang or mag-comment, may sasagot sa inyo. Maraming salamat. Alam ng anghel na kailangang patayin ng demonyo. Ngunit pinigilan niya si Santi. Habang pinapaikutan ng mga anghel, sinubukang kausapin ni Erowel ang binata. Santi, pakinggan mo ko. Hindi mo maaaring ituloy ang pagbubukas ng selyo dahil maaaring magunaw ang mundo kung sakaling makawala ang mga sinaunang nilalang. Wika ni Erowel. Hindi, Erowel. Kailangan kong gawin ang bagay na to para mailigtas si Milano. Tugon ni Santi. Nagulat si Erowel sa narinig. Kinumpirma naman ni Noel ang nangyari. Dinala ni Manong Milano ang mga bantay sa ibang dimensyon. At tanging kamatayan lang ang makakapagpabalik sa kanya dito sa mundo na mga mortal. Wika ni Noel. Ngunit sa nangyayari, hindi lang si Milano ang maaari niyang hugutin sa kabilang dimensyon, kundi pati na din ang mga nilalang na naging sanhi ng pagkagunaw ng mundo. Wala na ako magagawa. Kailangang mapigilan si Santi. Noel, ilikas mo mga tao sa paligid dahil maaari silang maapektuhan sa gagawin ko. Babasagin ko ang ikalawang selyo. Hindi na nagtanong pa si Noel. Dali-dali itong tumayo. Sinabihan ang lahat ng mga kasama. Umalis na sa lugar. Maging ang pangkat ni Mando, mabilis na nagpulasan. Inutusan ng Serapim ang mga nakapalibot na arkanghel na gumawa ng daanan upang makapasok siya sa depensa. Kagad namang sumunod ang mga ito. Nang makalapit na si Erowel sa binata, walang pagdadalawang isip niyang itinarak ang nagliliyab na espada sa lupa. Unti-unting nabuwag ang pentagramong kinakatayuan nilang dalawa. Nagbalikan din ang mga nilalang sa lagusan at para tuluyang maisara, muling binunot ni Erowel ang espada. Itinarak ito sa katawan ni Santi. Nagulat ang binata sa ginawa ng gabay. Inakala ni Santi na papatayin siya ni Erowel. Ngunit laking pagtataka niya dahil hindi siya nakaramdam ng sakit. Sa halip ay tila unti-unting pumapayapa ang pakiramdam nito. Huwag kang mag-alala, Santi. Hindi ka mamamatay. Inalis ko lang ang negatibong enerhiya sa katawan mo. Subukan mong huminahon. Wika ni Erowel. Huminga ng malalim ang binata. Unti-unti ay kumalma ito. Nawala na din ang malakas na enerhiyang bumabalot sa kanya. Inutusan din ni Erowel ang mga anghel na bumalik. Si Milano, kailangan natin siyang iligtas, Erowel. Wika ni Santi. Napayuko na lang si Erowel. Ikinalulungkot ko, Santi. Ngunit kahit gustuin ko man, wala ko magagawa. Ito ang landas na pinili ni Milano. Ngunit kahit ganun pa man, hindi tayo dapat malungkot dahil hindi nasayang ang kanyang sakripisyo.
Hindi na nakapagsalita ang binata. Naupo na lang ito sa lupa. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, Santi, itong gustong mangyari ng kapatid ko. Para niya ito upang pagbayaran ng mga kasalanang ginawa ng aming angkan. Wika ni Noel. Hindi lubusang inakala ng binata na isasakripisyo ni Milano ang kanyang buhay. Ipinapangako ko, huli na si Milano sa magsasakripisyo ng buhay. Kailangan nang matapos ang laban na to. Tugon ni Santi. Tumayo siya upang puntahan ang ilang sugatang kasama. Ginamot nila ang mga ito. Nang matapos ay nagpahinga sandali si Santi. Mabilis nakabawi ng lakas ang binata. Kinabukasan kagad na silang nagpaalam kina Mang Tiboy. Mang Tiboy, pasensya na po kayo kung dinala ko pa dito ang gulo. Pero asahan yung hindi na ito mauulit pa. Wika ni Santi. Nandoon na ng mga sandaling iyon si Mando at kanyang mga kasama. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi namin papabayaan ang lugar na ito, Santi. Makakaasa ka mananatiling ligtas ang pamilya ni Mang Tiboy. Tugon ni Mando. Maraming salamat sa inyo, Mando. At Santi, huwag mong alalahanin yon. Mabuti nga dinala ni... Sino nga ba yun? Basta, mabuti at dito nangyari ang laban. Dahil kung sa bayan, siguradong maraming mapapahamak. Wika ni Mang Tiboy. Matapos ang pag-uusap ay kagad nang umalis sina Santi, kasama sina Noel at ang mga naiwang sobanon. Nakatakas ang demonyong Selezer. Ngayon kailangan natin siyang tugisin para matapos na ang lahat ng ito. Pero paano? Tanong ni Santi. Hindi natin kailangan tugisin Selezer. Madali ko siyang matatawag papunta sa kinaroroonan natin. Kailangan ko lang mamili ng lugar kung saan walang mapapahamak. Tugon ni Eruel. Kung ganon, ano pang inaantay natin? Gawin mo na ang dapat gawin, Eruel. Wika ng binata, ngunit tumanggi si Eruel. Ito ang unang beses na sinalungat niya ang kagustuhan ng binata. Pasensya na, Sandy. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako makakapayag na makipaglaban ka. Lalong-lalo na sa kalagayan mo ngayon. Malaking porsyento ng lakas mo ang nawala dahil sa pagbubukas ng ikalawang selyo. Kailangan mong magpahinga at bumawi. Tugon ni Eruel. Wala nang nagawa ang binata kung hindi sundin ito. Lumipas ang ilang araw. Walang ginagawa si Santi kung hindi palakasin ang kanyang depensa. Sa tulong ni Padre Ponce, nagawa nitong bawiin ang kanyang lakas. Naging payapa ang kapaligiran ng mga sandaling iyon dahil maging ang panig ng kalaban, malaki ang natamong pinsala. Mabuti na lang at malaki din ang nabawas sa puwersa ng kalaban. Kung hindi, malamang magsisimula na uli silang kumilos. Wika ni Santi. Matagal pa silang makakabawi mula sa pagkatalo. At sa mga nakita ni Eliezer, hindi siya basta-basta sasalakay ng walang sapat na pwersa. Wika ni Padre Ponce. Kaya nga ito ang magandang pagkakataon upang labanan siya, Padre. Mahina pa sila at... Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil biglang dumating si Noel at Mando. At ganun ka din. Hindi ka pa nakakabawi mula sa nakaraang laban. May tamang pagkakataon para sa lahat, Santi.
Ang kailangan lang nating gawin, maghintay. Wika ni Mando. Tama si Mando. Huwag kang mag-alala. Kasama mo kami sa laban. Napagpasya naming mga Sobanon na makiisa sa pinaglalaban mo, Santi. Tugon ni Noel. Sumilip sa bintana si Santi. Nakita nito ang mga Sobanon. At sa mga lilim ng puno, nakakubli ang mga kasamahan ni Mando. Malaki ang utang na loob namin sa iyo, Santi. Nakita ng mga kasama kong kabutiang loob mula sa iyo. At kagaya ng mga Sobanon, kaming mga aswang, handa kaming makiisa sa anumang ipinaglalaban mo habang nabubuhay ang angkan mula sa akin. Wika ni Santi. Maraming salamat sa inyo, mga kasama. Ipinapangako kong tatapusin ko na ang labang ito para sa kapayapaan. Tugon ni Santi. Matapos ang pag-uusap na iyon ay kinausap ni Padre Ponce si Santi kasama ang ilang matatanda. Hindi kilala ng binata ang mga ito. Ngunit ayon kay Padre Ponce, mataas ang kaalaman ng mga matatandang iyon pagdating sa mga demonyo. Pakinggan mo sila, Santi, dahil marami silang nalalaman tungkol sa mga kagaya ni Eliezer. Wika ni Padre Ponce. Matapos ay iniwan nito ang binata. Hindi nagsasalita si Santi, kaya nakipagtinginan lang din ang mga matanda sa kanya. Ano? Magtitinginan na lang ba tayo dito? O magsisimula kang magtanong? Wika ng isa sa mga nakakatanda. Biglang napatayo si Santi at nataranta. Hindi nito alam kung saan magsisimula. Ang totoo, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Maraming katanungan sa isip ko. Pero ang gusto kong malaman, kung paanong tatalunin si Eliezer. Tanong ni Santi. Mas madali mong matatalo ang kalaban kung makikilala mo ito ng lubusan. Kaya hayaan mo kaming ipakilala sa iyo ang tagapagbantay ng trangkahan ng impyerno, si Eliezer. Wika ng matanda. Matapos ay biglang dumilim ang paligid. Unti-unting nagkulay pula ang lugar. Biglang nagulat ang binata dahil nakita nitong nakatayo sa gitna si Eliezer. Kumalma ka. Ang nakikita mo ay isang ilusyon. Si Eliezer ay isang mataas na uri ng demonyo. Ngunit wala siyang pisikal na katawan, kaya kailangan itong sumanib sa tao. Pagpapaliwanag ni Mang Pablo. Kaya pala ginamit niya ang katawan ni Estong. Tugon ni Santi. Ipinagpatuloy ng matanda ang pagpapaliwanag. Malakas ang mga kagaya ni Eliezer. Ngunit may kahinaan ng demonyong ito. Kailangan mo siyang iwalay sa katawang sinasaniban. Ngunit mahirap gawin ang bagay na yon. Nangangailangan ito ng matinding puwersa. Wika ni Mang Pablo. At sa oras na mahiwalay sila, anong mangyayari? Tanong ni Santi. Sa oras na maihiwalay sila sa sinasanibang katawan, maaari mo silang ikulong sa isang sisidlan o hindi kaya sa isang kalatas. Ngunit kagaya ng sinasabi ko, nangangailangan ito ng matinding kaalaman. Tugon ni Mang Pablo. Matapos magpaliwanag, muling nagbalik ang kwarto sa dati. Tumayo ang isa pang nakakatanda at nagpakilala.
Ako si Julian. Hindi na importante kung ano ko. Mas mahalaga ang impormasyong ibibigay ko sa iyo. Wika ni Mang Julian. Sabay abot ng isang kalatas. Binuksan ito ng binata, ngunit wala itong laman. Wala naman pong laman. Anong gagawin ko dito? Tanong ni Santi. Ang kalatas na yan, nagtataglay ng mga dasal na maaaring magkulong kay Eliezer. Mapapagana lang ang dasal gamit ang dugo ng isang dibino. Biglang napaisip si Santi sa sinabi ni Mang Julian. Hindi nito alam kung saan hahanapin ang sinasabing dibino. Matapos magsalita, kagad nang lumabas ng kwarto ang dalawang matanda. Sumunod naman si Santi. Nagkakamot ito ng ulo. Kaya napaghalataan ng mga kasamahang may malalim itong iniisip. Ano? Anong napag-usapan nyo? Parang lalim ng iniisip mo ah. Tanong ni Noel. Oy, may binigay kasi sa akin yung matanda. Kalatas na walang laman. Ang sabi, may laman daw na dasal. Pero dugo ng isang dibino lang ang makakapagpagana nito. Tugon ni Santi. Naku, mukhang mahirap nga yan ah. Wala din kaming kilalang dibino eh. Teka, Padre Ponce, di ba pari kayo? Napatingin ang lahat kay Padre Ponce na nooy nagbabasa ng dyaryo. Oo, pari ako. Pero hindi ibig sabihin, isa akong dibino. Kaya labas ako dyan. Tugon ng pare. Kagad siyang bumalik sa pagbabasa. Akmang lalabas na ng tahanan si Santi nang biglang iabot sa kanya ng paslit na Eruel ang isang salamin. Eruel, anong gagawin ko sa salamin na yan? Tanong ni Santi. Hindi ba naghahanap ka ng dibino? Tignan mo sa salamin. Baka makita mo. Tugon ni Eruel. Puro ka namang kalokohan eh. Mamaya mo na ako kulitin. Marami akong iniisip. Wika ni Santi habang hawak-hawak ang salamin. Tinignan ang sariling imahe. Ngunit hindi pa din ito nakukuha ang ibig sabihin ni Eruel. Maya-maya pa lumabas si Mando. Nakita ang binatang hawak ang salamin. Santi, anong ginagawa mo dito? At saka bakit mo hawak yung salamin na yan? Tanong ni Mando. Ay nako, magulo ang isip ko, Mando. Ang sabi kasi sa akin ng matanda kanina, yung tungkol sa kalatas na walang laman. Tapos dibino lang daw yung makakapagpagana ng dasal. Sana man ako hanap ng dibino. Isa pa tong si Eruel. Inabutan ako ng salamin. Baka daw mahanap ko yung dibinong yun. Napangiti si Mando sa sinabi ng binata. Itinapat nito ang salamin. Ipinakita ang kanyang muka. Hindi mo ba nakukuha yung sinabi ni Eruel? Ikaw ang tinutukoy ng matandang yun. Santi, isa kang dibino. Nanlaki ang mga mata ng binata. Napangiti ito. Alam niya sa sarili na hindi siya ang sinasabi nilang dibino. Imposible ang sinasabi mo. Hindi ako kasing linis ng akala niyong lahat. Marami akong pagkakamaling nagawa. Makasalanan akong tao, Mando. Tugon ni Santi. Kung sa tingin mo makasalanan kang tao, ipaliwanag mo sa akin kung bakit mo nagawang hawakan ang espada ng Eden. Ipaliwanag mo sa amin kung paano mo nabuksan ang ikalawang selyo ni Haring Solomon. Ang selyong yun
ang nagbubukas ng trangkahan ng langit, Santi. At walang ibang makakapagbukas nun kung hindi isang taong may malinis na kalooban. Wika ni Mando. Hindi mo man nakikita sa sarili mo, Santi, pero nakikita ito ng Diyos at ang mga tao sa paligid mo. Tama si Mando. Isa kang dibino. Ngayon para mapatunayan, bakit hindi mo subukan? Tugon ni Padre Ponce. Dali-daling pumasok ang binata sa bahay. Inilabas ang kalatas. Nilapag sa mesa. Sinugatan ang kanyang palad. Pumatak ang dugo sa bakanting pahina. Unti-unting lumabas ang mga letra na isang mahabang orasyon. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ito. Hindi siya makapaniwalang totoo ang sinasabi ng mga kasama. Ngayon, naniniwala ka na ba, Santi? Ingatan mo ang dasal na yan dahil minsan ka lang magkakaroon ng pagkakataong gamitin ito. Kaya wag mong sasayangin. Wika ni Padre Ponce. Sa ngayon, oras na lang ang hinihintay natin. Eruel, gawin mo na ang ritual para tawagin ang demonyong si Eliezer. Wika ni Santi. Oo, Santi. Pero hindi sa lugar na to. Masyadong maraming tao. Tugon ni Eruel sa anyong bata. Kagad namang nagsalita si Mando. Ayon dito, may alam siyang lugar kung saan maaari nilang labanan si Eliezer nang walang madadamay na inosente. Hindi na nagsayang pa ng oras ang grupo. Kagad silang naganda upang pumunta sa sinasabing lugar ni Mando. Pagkarating doon ay namangha si Santi. Napakalawak ng lugar. Napapaligiran ito ng matataas na bangin. Ayon kay Mando, patay na ilog ang lugar na yun. Walang taong nakatira sa paligid. Kanya-kanyang pwesto ang mga kasama ni Santi. At nang masiguradong handa na ang lahat, sinimulan ni Eruel ang ritual upang tawagin ang demonyo. Habang ginagawa ito ni Eruel, biglang nagdilim ang paligid. Namuo ang itim na ulap sa kalangitan. Biglang bumulusok ang matalim na kidlat. Tumama ito sa lupa at nagkaroon ng malaking bitak. Unti-unting lumabas ang mga nilalang na may hila-hilang malaking kadena. Sa dulo nito, isang karwaheng may dalawang nagliliyab na gulong. Nandito na siya, Santi. Maganda ka na. Wika ni Eruel. Muling tinawag ng binata ang nagliliyab na espada ng Eden. Si Eruel naman, nilabas na ang totoong anyo. Tumambad sa kanila ang malaking demonyong may 6 na mata, 4 na sungay. May hawak itong sandata, mistulang karet ni kamatayan. May 6 na talim. Bawat talim ay may matang nakasara. Sa wakas, nagkaharap ulit tayo. Wika ni Eliezer. Pasalamat ka. Nakatakas ka sa una nating pagharap. Pero ngayon, hindi ka na makakatakas. Sisiguraduhin kong matatapos ka na dito. Tugon ni Santi. Ngunit malakas na tawa lang ang itinugon ni Eliezer. Matapos ay kinumpas nito ang kanyang sandata. Nagmulat ang isa sa 6 na mata. Naglabasan sa lupa ang mga nilalang na noon palang nakita ni Santi. Kami nang bahala sa mga nilalang na yan. Gagawa kami ng paraan para makalapit ka sa kinaroroonan ni Eliezer. Wika ni Mando. Kagad sumugod ang mga kasama nito. Mula naman sa itaas ng bangin,
Narinig ni Santi ang pagsigaw ni Noel. Nagsipagsugod ang mga insektong alaga ng mga subanon. Kinuyog ng mga ito ang nilalang na isinugo ni Eliezer. Pati ba naman kayong mga aswang at mambabarang nakikipagtulungan pa? Hindi ba dapat nasa panig kayo ng nagbibigay ng kapangyarihan sa inyo? Muling wika ni Eliezer. Sa pagkakataong iyon, sumagot si Mando. Hindi pribilehiyo para sa amin ang kapangyarihang ito. Sumpa sa amin ang pagiging aswang. Ngunit gagamitin ko ang sumpang ito para ibaon ka sa impyerno. Tugon ni Mando. Nagbago siya ng anyo. Nanlaki mga mata ni Santi dahil salip na maging halimaw, naging malaking puting aso ito. Isang malakas na alulong ang pinakawalan ni Mando. Naglabasan mula sa dilim ang napakaraming malaking aso. Hindi ako makapaniwalang may nabubuhay pang angkan ng mga likano. Hindi sila pangkaraniwang aswang, Santi. Nasa dugo nila ang kapangyarihang taglay. Wika ni Eruel. Ang mga likano, angkan ng mga taong lobong namumuhay sa kanlurang bahagi ng mundo. Karamihan sa kanila ay nagtatago sa dilim dahil tinutugi sila at pinapatay ng mga tao. Nakita ng binatang sumusugod ang mga likano, kaya nag-antay ito ng tamang pagkakataon upang malapitan si Eliezer. Habang tumatagal, lalong dumarami ang mga nilalang na naglalabasan sa lupa. Mukhang walang katapusan ng mga nilalang na ito. Wika ni Santi. Kaagad namang hinatid ni Eruel ang mensahe sa lahat. Mga kasama, sikapin niyong tipirin ang lakas dahil hindi pa nangangalahati ang puwersa ni Eliezer. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa. May darating na tulong! Tugon ni Eruel. Ilang sandali pa ay nagdatingan ang pangkat ng matatandang antingero sa pamumuno ni Padre Ponce. Simulan mo na ang pag-uusalang dasal mula sa Kalatas, Santi. Pag nagkaroon ka ng pagkakataon, ikulong mo si Eliezer. Wika ni Padre Ponce. Kanya-kanyang sugod ang mga antingero. Inilatag ni Santi ang kalatas sa lupa. Sinimulang usalin ang mga orasyon. Sa bawat talatang natatapos ng binata, may isang haliging bumubulusok sa lupa. Ngunit nararamdaman ng binata ang panghihina sa bawat pagbanggit ng mga orasyon. Kailangan mong magpakatatag, Santi. Kailangan mong mailabas ang 12 haligi para mabuo ang selyo. Wika ni Eruel. Tumayo ito sa likod ni Santi. Ibinalot ang pakpak sa paligid ng binata. Anong ginagawa mo, Eruel? Delikado yan! Tanong ni Santi. Huwag mo kong intindihin. Gawin mo ang nararapat, Santi! Tugon ng anghel. Sa pagkakataong iyon, nagawa ng palabasin ng binata ang ikalawang haligi. Napansin ito ni Eliezer at kagad kinumpronta si Santi. Ang 12 haliging pangkulong. Sa tingin mo, mapipigilan mo ko gamit ang walang kwentang orasyon? Ang 15 haliging pangkulong. Sa tingin mo, mapipigilan ako gamit ang walang kwentang orasyon? Wika ni Eliezer. Hindi naman ito pinansin ng binata. Samantala, patuloy pa rin sa pakikipaglaban ang mga aswang
antingero at mga subanon. Napatingin si Santi sa mga kasama. Kita sa mga mukha nito ang hirap. Kaya hininto ng binata ang pag-uusal ng orasyon at kinuha ang isa pang kalatas na ibinigay ni Milano. Pasensya na, Eruel. Pero mukhang kailangan ko uling gamitin ang isang ito. Wika ni Santi. Napangiti naman si Eruel. Ito ang tamang pagkakataon para gamitin yan, Santi. Ngayon pinahihintulutan kitang buksan muli ang ikalawang selyo. Tugon ni Eruel. Kagad inusal ni Santi ang mga dasal sa kalatas. Muling nagbukas ang trangkahan. Bumaba ang napakaraming butil ng liwanag. At sa bawat paglapag ng mga ito sa lupa, nagiging anyong tao. Nakasuot ng baluting may tatak ng kaharian ng Diyos at may hawak na sandatang yari sa ginto. Pinalibutan ng mga ito ang mga alagad ni Eliezer. Pinagpapatay. Bahagyang umatras sina Mando at Noel dahil maging sila ay naaapektuhan ng atake mula sa tinawag ni Santi. Muling itinuloy ng binata ang pag-uusal ng mga orasyon hanggang sa mapalitaw nito ang ikatlo at ikaapat na haligi. Nag-umpisa ng mangamba si Eliezer dahil nagagawa ng pahupain ng puwersa ni na Santi ang kanyang mga alagad. Dala ng pagkadesperado, nagpakawala ito ng maitim na usok sa paligid. Isa-isang nagtumbahan ang mga kasamahan ni Mando. Mando, ialis mo ang mga kasamahan mo sa lugar. Nakakalaso ng usok na yan. Wika ni Santi. Mas lalo itong nagulat nang makitang unti-unting nalulusaw ang mga laman ng aswang at mambabarang na nakakalanghap. Hindi pa ako tapos, binata. Kung akala mo madali akong talunin, nagkakamali ka. Ngayon matitigpan mo ang parusa ko. Lahat kayo, dadalhin ko sa impyerno. Wika ni Eliezer. Kailangan na nating magmadali, Santi. Mauubos tayo dito. Nag-aalala si Santi sa kalagayan ng lahat. Ngunit hindi niya maaaring ihinto ang orasyong ginagawa, lalo pat nasa ika-6 na haligi na ito. Alam ko, Noel. Konting tiis pa. At sa oras na makumpleto ko ang orasyon, matatapos na ang lahat ng ito. Tugon ni Santi. Maya-maya nakita nitong naglakad si Padre Ponce papunta sa kinaroroonan ni Eliezer. Kasama nito ang mga nakakatandang antingero. Siguro nga ito na ang magiging huling laban ko. Wala naman akong dapat pang alalahanin. Nagawa ko na ang aking tungkulin. Santi, masaya kong nagtagumpay ka sa pagiging lingkod ng Diyos. Ngunit hindi pa tapos ang iyong misyon. Kaya sikapin mong mabuhay. Wika ni Padre Ponce. Tama si Padre Ponce. Tapos na ang aming tungkulin. Ito na nga ang huli naming misyon. Malaki ang tiwala namin sa iyo, Santi. Alam kong gagabayan ka ng Diyos. Wika ni Mang Pablo. Wala man akong masyadong naitulong sa iyo. At hindi man kita nakilala ng lubusan. Pero alam kong mabuti kang tao. Masaya kong ialay ang buhay ko para sa tagumpay na ipinaglalaban mo. Wika ni Mang Julian. Tinanggal ni Padre Ponce ang suot na sutana. Tumambad sa binata ang mga kaparehong dasal na inukit nito sa kanyang balat. Mga dasal mula sa libreta at sa kalatas na nagtataglay ng 12 selyo ni Solomon. Ako ang magsisilbing sakripisyo, Santi.
buksan mo ang 12 trangkahan at ikulong mo si Eliezer. Wika ni Padre Ponce. Hinawakan ni Mang Pablo at Julian ang balikat ng pare. Sabay-sabay na nag-usal ng mga dasal. 3 malalakas na orasyon ang binanggit ng mga ito. Kabilang ang makapangyarihang dasal ng pangalan ng Diyos ng Sator, dasal ng infinito, at ang makapangyarihang sibat ng kalangitan. Napatingala ang binata sa kalangitan. Isa-isang naglabasan ang mga gintong sibat. Nakatutok ang mga ito kay Eliezer. Itinaas ng 2 matanda ang kanilang kamay. Sabay kumpas nito papunta sa demonyo. Isa-isang bumulusok ang mga gintong sibat. Tumarak sa buong katawan ni Eliezer. Nabitawan din nito ang sandata na kaagad namang isinelyo ni Padre Ponce. Hindi makakilos ang demonyo, ngunit binuka nito ang kanyang dibdib. Laking gulat ni Santi nang biglang lumabas mula dito ang pulang usok. Muli nitong tinignan ang katawan ng demonyo at nakita si Estong. Nagpaikot-ikot sa paligid ang pulang usok. Sa bandang huli ay lumapag sa lupa at nag-anyong tao. Nagawa ng 3 nakakatandang palabasin si Eliezer sa katawan ni Estong. Ngunit dito palang nagsisimula ang kanilang problema. Kahit magtulong-tulong pa kayo, kulang ang puwersa nyo sa isang kagaya ko. Pero ayoko pang tapusin ang laban. Kaya bibigyan ko muna kayo ng kalaro. Wika ni Eliezer. Sabay baon ng kanyang kuko sa braso. Tumulo ang itim na likido mula sa sugat. Unti-unti itong gumapang papunta sa lahat ng direksyon. At kung saan ito huminto, naglabasa naman ang mga anino na unti-unting bumubuo ng imahe ng malalaking baboy ramo. Bakit hindi muna kayo makipaglaro sa mga alaga kong aswang? Para hindi naman ako mabagot. Wika ng demonyo. Akmang tatayo sana si Santi, ngunit pinigilan siya ni Eruel. Hindi, Santi. Ipagpatuloy mo ang pag-uusal. Huwag kang magpatinag sa ginagawa ni Eliezer. Magtiwala ka sa mga kasama natin. Bagaman nag-aalala, itinuloy ng binata ang pag-uusal. Napalabas ang 9 at 10 haligi. Akmang uusalin na nito ang pang-11 nang biglang makaramdam ng matinding panghihina. Maging si Eruel ay bahagyang napaluhod. Ngunit muli itong tumayo at hinawakan si Santi sa balikat. Huwag mo kong alalahanin, Santi. Ituon mo ang atensyon sa pag-uusal ng orasyon. Wika ng gabay. Pero Eruel, unti-unti ka na ding nangihina. Tugon ni Santi. Ngunit hindi ito pinansin ni Eruel. Salip ay mas lalo pa nitong pinalakas ang depensa sa paligid ng binata. Huwag mo kong isipin, Santi. Isa ito sa aking mga tungkulin at masaya kong gampanan nito. Muling wika ni Eruel. Itinuloy ng binata ang pag-uusal hanggang sa tuluyan nitong maitayo ang 12 haligi. Matapos ay inusal nito ang pinakahuling talata, dahilan para mabalot ng malakas na pananggalang ang paligid. Pinagduduktong ang pananggalang ng 12 haligi, nakaikot sa kanilang kinaroroonan. Ngayong tapos mo na ang orasyon, panahon na upang labanan ng harapan si Eliezer. Wika ni Eruel. Agad namang tumayo si Santi at sa pagkakataong iyon, sumanib sa kanya si Eruel. Muling inalabas ng binata ang sandata
isa-isang sinugod ang mga nilalang na nalikha ng demonyo. Ang bawat madaanan ng talim na nagliliyab na espada, kaagad na natutunaw. Papalapit ng papalapit si Santi sa kinakatayuan ni Eliezer. Nakita naman ito ng demonyo. Sapilitan nitong kinuha ang sandatang na iselyo sa isang sulok. Sa sobrang lakas ng demonyo, walang nagawa ang orasyong gamit ng mga subanon. Ito na ang gusto ko. Eruel, lumabas ka sa katawan ng binatang yan. Tapusin na natin ang naudlot na labanan. Wika ni Eliezer. Pasensya na, pero hindi si Eruel ang lalaban sa'yo. Tayong dalawang magtutuos. Tugon ni Santi sabay sugod. Sa bawat banggaan ng kanilang sandata, malakas na enerhiya ang pinapakawalan ng magkabilang panig, dahilan para magtalsikan ang lahat ng nasa paligid. Nagkandalusaw din ang mga nilalang na naglitawan mula sa dugo ni Eliezer, at tanging naiwan lang ang mga sabanon, ang 3 matandang antingero at ang lahi ni Mando. Hindi ko akalaing masasaksiyan ko ang isang makasaysayang kaganapan. Ang pagtutos ng 2 malakas na nilalang mula sa magkabilang panig. Wika ni Padre Ponce habang inaalalayan ito ni Noel palayo sa lugar. Ako din, Padre. Hindi ko akalaing mabubuhay ako para masaksiyan ang kaganapang ito. Tugon ng binatang subanon. Maswerte tayo dahil pinahintulutan tayo ng Diyos na maging saksi sa kapangyarihang taglay ng ating may likha. Wika ni Mang Pablo. Tama ka, Pablo. Salamat sa Diyos. Nagkaroon tayo ng pagkakataong makita ito. Masaya na akong lilisan sa mundong ibabaw. Pag-uusap ng mga nakakatanda. Maging kaming mga likano, maswerte din. Dahil binigyan kami ng pagkakataon ng may likha upang mapaglingkuran siya muli. At lahat ng ito, utang namin kay Santi. Wika ni Mando. Maging kaming mga subanon, nagpapasalamat din sa kanya. Nagkaroon kami ng pagkakataong matubos ang aming mga sarili sa pagkakasala. Wika ng mga kasama ng binata habang pinapanood nila itong makipaglaban. Napatingala si Noel. Napansin ang napakaraming liwanag na may hubog ng taong may pakpak. Dali-dali nitong kinuha ang pansin ng mga kasama at itinuro ang nakita. Tignan niyo mga kasama. Hindi ba anghel ang mga yan? Napatingala ang lahat. Nanlaki ang mga mata. Ni Sainagap hindi nila inaasahang masaksiyan ang ganong himala. Sana lang nasasaksiyan ito ng nakakarami, lalo ng mga kulang sa pananalig, nang makita nila ang kadakilaan ng may likha. Wika ni Padre Ponce. Naparito ang mga nilalang na yan upang magsilbing saksi sa pagpaparusa sa isang demonyo. Nilabag nito ang kasunduan ng makialam siya sa mundo at buhay ng mga tao. Wika ni Mang Pablo. Muling ibinaling ng lahat ang atensyon kay Santi at Eliezer na nooy wala pa ring tigil sa paglalaban. Sa loob ng mahabang oras, hindi nagkakatamaan ang dalawa. Kapwa mahusay sa depensa at tanging mga sandata lang ang nagbabanggaan. Hanggang sa malusatan ni Santi sa Eliezer, nagawa nitong saksakin sa dibdib ang demonyo. Ngunit sa kasamaang palad, tila hangin lang na lumusot ang sandata ng binata. Nakalimutan mo yata. Wala akong katawang tao. Pero ikaw,
nababalot ka ng buto at laman. Wika ni Eliezer. Sabay saksak ng talim ng sandata sa katawan ni Santi. Malaking sugat sa balikat ang natamo ng binata. Ngunit kagad din itong naghilom dahil sa kakayahan ni Eruel. Mukha ngang hindi natin siya mapapatay ng pisikal na atake. Kahit pa nagawa natin siyang sugatan ng sibat ng kalangitan, nagagawa pa rin niyang pagilumin. Wika ni Santi. Oo, Santi. Dahil dati rin siyang arkanghel. Kabilang si Eliezer sa matataas na anghel na nagrebelde sa trono ng Diyos. Tugon ni Eruel. Nagulat ang binata sa sinabi ng gabay. Kung ganon, mukhang tatagal ng husto ang labang ito. May paraan ba para matalo siya? Tanong ni Santi. Meron. Kailangan natin siyang maibalik sa katawan ni Estong. Kailangan niyang makulong sa pisikal na katawan nang sa ganun magawa mo siyang tabla ng pisikal na atake at saka pa lamang gagana ang selyo ng 12 haligi. Tugon ni Eruel. Kung ganon, gawin na natin. Noel, kailangan ko ang tulong mo dito. Wika ng binata. Kagad namang inutusan ni Noel ang mga kasamahang gumawa ng orasyong pangkulong. At dahil isang subanon si Estong, naging madali para sa kanila ang pagkonekta dito. Anong nangyari sa'yo? Mukhang hindi ka na makakilos. Dahil ba yan sa takot? Tanong ni Eliezer. Dahil hindi umaalis si Santi sa kinakatayuan. Lingid sa kaalaman nito, nakaabang na ang patibong sa kanyang likod. Hindi ako natatakot sa iyo, Eliezer. Ikaw ang dapat matakot. Nakapaloob ka sa isang dimensyong hindi ka na makakalabas pa. Tugon ni Santi. Napalingon si Eliezer. Ngunit huli na dahil bigla siyang hinila papunta sa katawan ni Estong. Narinig nito ang pag-usal ng mga mambabarang. Pilit tinakpan ng tenga, kaso nga lang wala itong silbi dahil unti-unti na siyang pumapasok sa katawan ni Estong. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Ibinabalik mo lang sa akin ang pribilehiyo upang magamit ang kapangyarihang taglay ng taong ito. Wika ni Eliezer. Diyan ka nagkakamali. Tugon ni Santi sabay sugod. Napakabilis ng kilos nito na halos hindi na malayan ni Eliezer ang paglapit ni Santi sa kanya. Isang malakas na suntok ang ibinigay nito sa kalaban, dahilan para tumalsik ito ng malayo. Hindi makapaniwala sa Eliezer na tumalab ang atake ng binata sa kanya. At ang matindi pa, nakaramdam ito ng sakit. Yan ang kalbaryo ng may pisikal na katawan. Makakaramdam ka ng sakit. Makakaramdam ka ng hirap. Wika ni Santi. Unti-unting tumayo si Eliezer habang sinasapo ang bibig. Pag-angat ng ulo nito, muling lumapat ang kamao ng binata sa kanyang muka. Walang yaka talaga. Ang lakas ng loob mong lapastanganin ng isang kagaya ko. Isa ka lang mababang mortal. Wika ni Eliezer. Dinampot nito ang sandata upang sugurin si Santi. Ngunit hindi nito magawang buhatin ang napakalaking karet. Hindi mo na magagawang gamitin ang sandatang yan, Eliezer. Nakalimutan mo bang nakakulong ka na sa katawan ng isang mortal? Isa lang ang ibig sabihin nito. Mamamatay ka din kagaya ko.
Wika ng binata. Muling sumugod si Eliezer, ngunit sobrang bagal na nitong kumilos. Ano? Anong problema? Mukhang pagod ka na. Kung sa bagay, hindi ka sanay sa katawan ng isang mortal. Pero wala ka nang magagawa eh. Kung hindi man kita mapatay ngayon, paniguradong magdudusa ka sa mundong ito. At yon ang pinakamapait na parusa para sa'yo. Muling wika ni Santi sabay suntok kay Eliezer. Sa sobrang galit ng demonyo ay napasigaw ito. Kitang-kita ng binata ang pagkadesperado. Ano pang inaantay mo, Santi? Tapusin mo na! Wika ni Mando. Huwag kang mag-alala, Mando. Darating tayo dyan. Hindi ko papalampasin ang pagkakataong maibalik sa impyerno ang demonyong to. Tugon ni Santi. Hinawakan nito sa buhok si Eliezer. Dahan-dahang itinaas. Itinutok ang hawak na sandata sa dibdib ng demonyo at buong lakas itong itinarak sa katawan. Tanggapin mo ang kaparusahang ipinataw ng kalangitan sa'yo. Bumalik ka sa impyernong pinanggalingan mo. Wika ni Santi. Matapos ay binitawan nito si Eliezer. Lumayo sa lugar. Unti-unting nagsara ang pananggalang sa paligid. Paliit ito ng paliit hanggang sa tuluyan ng makulong si Eliezer. Matapos ay bigla itong naglaho kasama ang katawan ni Estong at ang demonyong nasa loob nito. Nakahinga ng maluwag si Santi dahil alam nitong tapos na ang laban. Isa-isang naglapitan ang mga kasamahan. Sa pagkakataong iyon, ipinagdiwang nila ang tagumpay. Unti-unti ring nagbalik sa dati ang kapaligiran. Patunay lang na wala na ang nakaabang na panganib. Nagtagumpay ka, Santi. Sadyang pinagpala ka ng amang may likha. Wika ni Mando. Kung hindi dahil sa inyo, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Salamat sa tulong, Mando. Sa'yo din, Noel. Tugon ni Santi. Huwag mong isipin yun, Mando. Kagaya ni Manong Milano, ginawa ko lang ang nararapat. Wika ni Noel. Ilang sandali pa ay nagpakita si Eruel. Magaling, Santi. Alam kong magagawa mong talunin si Eliezer. Wika ng gabay. Hindi lang ako nakatalo sa kanya, Eruel. Pati na rin yung pinahiram mong lakas. Hindi ako magtatagumpay kapag wala yun. At lahat ng karangalang ito, ibinabalik ko sa Panginoon. Tugon ni Santi. Marapat lang na siya ang papurihan sa mga nangyari ngayon. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos Ama. Nagulat ang binata dahil ang buong akala nito tuluyan ng naglaho ang tatlong nakakatanda. Mabuti naman at buhay kayo, Padre. Maraming salamat sa Diyos. Wika ni Santi. Inakala din namin na ito na ang huling laban. Pero mukhang hindi pa kami pwedeng bumalik sa Ama. Ikaw ba, Eruel? Natuon ng pansin ng lahat sa gabay. Inaantay ng mga ito ang sasabihin ni Eruel. Masaya ako at nagtagumpay tayo, Santi. At dahil dyan, muli akong tinanggap ng Ama upang tumayo sa likod ng kanyang trono. Mukhang ito na ang huli nating pag-uusap. Tugon ni Eruel. Masaya ako, kaibigan, dahil sa wakas makakabalik ka na sa trono ng Diyos Ama. Malungkot na alis ka at hindi tayo magkikita, pero alam kong nakikita mo ako mula sa kalangitan.
Kaya sana, huwag mo akong papabayaan ha. Alam mo naman, minsan, medyo mahina din yung utak ko eh. Wika ni Santi. Alam ng lahat na pinipigilan nito ang luha. Matagal na nagsama ang dalawa bilang magkaibigan, kaya masakit para sa kanya ang paglisan ni Eruel. Huwag kang malungkot, kaibigan. Hindi naman ako nawala ng tuluyan eh. Pagdating ng araw, muli tayo magkikita. Ipagpatuloy mo ang mabuting gawa at lagi mong tatandaan, pinagpala ka ng Diyos. Tugon ni Eruel. Bigla itong nabalot ng liwanag. Nagbago ang anyo ng anghel. Tumambad sa lahat ang totoong itsura ng Serapim. Napakagara nitong tignan. Punong-puno ng kaluwalhatian. Nagliliwanag ang ginintoang pakpak na halos kasing liwanag ng sikat ng araw. Paalam kaibigan. Hanggang sa susunod na pagkikita. Paalam, Santi. Pagpalain kayong lahat ng amang may likha. Matapos ang pag-uusap, mabilis na pumaibabaw si Eruel. Kasunod nito ang ilang anghel na bumaba upang masaksihan ang kaganapan. Nang humupa na ang liwanag, napagtanto ng lahat, pasikat na ang araw. Halos hindi nila ito namalayan dahil sa taglay na liwanag ng mga anghel. Nagpasya ang lahat na bumalik na sa kani-kanilang lugar. Maging ang tatlong matandang antingero. Biglang nawala nang hindi nila namamalayan. Hindi na nagtaka pa si Santi dahil alam nito ang likas na katangian ni Padre Ponce. Lilitaw na lang basta-basta at bigla ding mawawala. Sa paglipas ng panahon, patuloy na ng gamot ang binata. Nagkaroon ng sariling pamilya. Patuloy na isinabuhay ang aral at mga kaganapan. Nung minsan siyang nagkaroon ng gabay. Nang minsan niyang makilala si Eruel na isang Serapim. Ang Ninuno.